Kung ikaw ay umiinom ng gamot sa tuberculosis, pwede kang manilaw. Ano ang dapat mong malaman? Narito, pag-usapan natin yan. Ang tuberculosis ay isang sakit na dulot ng bakteryang Mycobacterium tuberculosis. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang matataas ang kaso nito. Kapag na-diagnose na ng tuberculosis, ang isang pasyente ay maaaring kinakailangang uminom ng gamot na mayroong katagalan. O pwede magsimula ng 6 months ng gamutan o higit pa. Warning na rin lamang po, maraming gamot ang iniinom sa sakit na ito. At hindi naman po natin itatago na ang mga gamot na ito ay maaaring magkaroon ng side effects sa katawan ng tao. Doon tayo sa medyo mas common na mga gamot na ibinibigay sa tuberculosis. So drug-sensitive tuberculosis, nagbibigay tayo dyan ng 2 months rifampicin, isoniazid, ethambutol at pyrazinamide. And then pagkatapos po ng 2 buwan na yan, itutuloy naman po ng 4 na buwan ng isoniazid at rifampicin. Ilan sa mga common side effects ng pag-inom ng TB meds ay ang pagkahilo, pagkakaroon ng flu-like symptoms, pakiramdam na parang may tumutusok-tusok sa kanilang katawan, at pati na rin pagbabago sa kulay ng ihi at pwede rin po sa ilang mga pasyente na magkaroon ng jaundice o paninilaw ng kanilang balat. May side effects naman pala yung mga gamot na yan. Bakit ba binibigay pa ninyo? Alam niyo naman pala may side effects. Teka, relax lang. Bago po tayo magbigay ng gamot na ganyan, tinetest muna po natin ang inyong kidneys at liver. Tinitingnan din po muna natin ang history ng pasyente. Nainom ba sila ng iba pang mga gamot na po pwedeng mag-interact sa gamutan sa TB? Meron bang HIV? Nagte-take ba ng antiretroviral therapy? At marami pa iba. Bakit ibinibigay pa rin kung alam naman na po pwede makaapekto sa atay? Ito po yan. The benefits of you having the treatment outweighs the risk of liver problems or kidney problems. Ibig sabihin, sa proportion ng mga taong nabigyan na ng gamot na ito, nakita po sa mga pag-aaral na hindi naman lahat ng tao ay maaaring magkaroon ng problema sa atay at sa bato, at mas importante na kung wala naman pong sakit sa atay at sa bato to begin with, ay mabigyan ng treatment para magamot ang tuberculosis, dahil ang isang taong mayroong tuberculosis ay maaaring makahawa at maaaring magkaroon ng maraming komplikasyon sa baga at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Kung makahawakan ito, ay maaari pong mag-develop ng iba pang mga problemang pangkalusugan. Kaya dapat matreat. Ibig sabihin, yung mga kasamahan sa bahay ng isang taong mayroong tuberculosis ay dapat din pong ma-screen para sa TB, nang sa ganoon ay malaman kung kinakailangan ng gamutan, dahil kung ang isang tao na nagtitreatment ay may kasama rin po sa bahay na mayroon palang TB at hindi naggagamot yung kasamahang yun, maaari maging pingpong lamang ito at hindi tuluyan ang paggaling ng buong household. Kaya kung kayo po ay nagtitake ng gamot sa tuberculosis at nagkaroon ng side effects, bumalik agad sa inyong mga doktor para mabigyan kayo ng mas angkop na treatment option. At paano? Hanggang dito na lamang muna po. Sana po ay mayroon kayong natutunan. Kung mayroon man, makikishare na rin po sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you next episode. Ingat